Yeah. Pero kung isa man or walang student, magre-record pa din ako and I will upload this sa Google Classroom. Tapos hopefully hindi super maingay, although feeling ko maingay yung background ko dahil sa coffee shop ako right now. Pero yun, discuss ko yung regulation ng gene action in eukaryote. So paano ba nata-turn on of yung genes nating tao, hayop, at mga plants. Basically, iba to dun sa prokaryotes na sinend ko din yung video. Hopefully, naintindihan ninyo yung kabilang klase. Parang, di sila nanood. Yung short lang daw yung pinanood nila. Tapos, yung nagpa-quiz ako regarding pinagkaiba ng eukaryotes and prokaryotes na gene regulation. Parang hindi nila completely na-understand. So, ano ba? If ever, pwede kayo mag-consult sa akin during my consultation hours para mas ma-discuss ko ng maayos sa inyo. Pero for the eukaryotes gene action, ang focus ay yung ating tinatawag na Davidson-Drayton model. Bale, itong model na 'to ina-explain ko papaano yung on-off sa eukaryotes gene. Hindi siya kagaya dun sa prokaryotes, sa ating bacteria, such that hindi siya nagko-contain nung ating simple operons na may mga magkakalapit na genes tapos na-on-off. Hindi siya gano'n. Bale sa eukaryotes, kahit magkakalayo sa individual chromosomes yung genes, pwede pa din siyang ma-on and off. Mamaya papakita ko yung model kung paano yung on-off na yon. Tapos, sabi dito, yung sa DNA ng tao for the gene regulation, yung chromatin doon, nanti lang yung proteins niya para maging repressor. So, technically, wala tayong mga mamimit na repressors dito or activators. Walang ganyan, walang mga operators. Yun yung nasa prokaryotes lang. Although, dito, for the gene regulation sa tao, hayop at plants, merong mga nuclear and RNA na involved. So, paano ba to yung Davidson-Brittle model? So, yung regulation sa ating eukaryotes, dito nakabase. Yan. Need yung matandaan yung mga basic elements here. Sabi, sa eukaryotes genes, nagsisimula siya sa signals with the sensors. So, ito yung mga importante nating matandaan. Meron sa regulation ng eukaryotes, may sensor, may integrator gene, may receptor, at structural gene. Ito yung nagiging trait natin. So, una, meron tayong signals. Yung signals na to, pwede yung either protein, hormones na kinakain mo, hormones sa katawan, yung mga pagkain na kinakain mo, yung mga nutrients, ganyan. Tapos, pag na-sense ng katawan natin yung signal, ma-on tong sensor. Tapos, katabi ni sensor, adjacent kay sensor site, is yung integrator gene na ito. Si integrator gene, ang role niya sa on-off is gumagawa nung tinatawag natin na activator RNA. Then si activator RNA, siya yung pupunta kay receptor site, yung nandirito, para pag nandyan na si activator RNA, ma-on ngayon tong structural gene. And then pag na-on tong structural gene, mag-proceed yung transcription, yung translation natin, and mabubuo yung ating traits. So, ganyan yung model ng pag-on-off sa tao at sa hayop, pati sa plants natin. So, hindi siya kagaya ng bacteria na meron tayong
isang diretsong DNA. Di ba sa bacteria may isang diretsong DNA na may mga operator, meron tayong promoter, mga ganon. So, iba yung sa ating eukaryotes na on-off. Again, yung need nyo matandaan, tapos yung mga lalabas sa exam natin, ano ba yung sensor? Anong meron sa integrator genes? Activator RNA, para saan siya? Tapos si receptor, anong kailangan para ma-open siya? Tapos si structural gene natin. Ano? So yun yung mag-need yung maalala on it. Basta yung process, kailangan muna na magsisimula yan sa signal. Signal para kay sensor. So, from the sensor, ma-on si integrator gene, gagawa ng activator RNA. Sa activator RNA, papasok, pupunta kay receptor site. Then, pag nandito na yon kay receptor site, saka palang ma-on yung ating structural gene na tagagawa ng trait. So, example ko dito, halimbawa, uminom tayo ng gatas, milk. Yan ay may calcium. Masisense ng katawan natin ay uminom siya ng milk, may calcium dito. Tapos, ang mangyayari dyan, yung trait, halimbawa, pampatibay ng buto. Ganon. Yun, pampatibay ng buto yung trait. So, bago tumibay yung buto mo, dadaan yung calcium, masisense siya, open yung integrator gene, gagawa siya ng activator RNA, papasok si activator RNA kay receptor, and then on-off yung structural gene natin. On, technically here. On, ma-on siya. Saka siya gagawa ng pampatibay ng buto na trait. Ganun. Pero in simple lang yun ha, hindi siya as simple as that. Later makikita nyo yung sa example ng steroid hormone kung paano talaga yung step by step na pinagdadaanan pa niya. Pero on this figure natin, meron tayong example kung paano yung ways ng pag-on-off sa ating katawan. Meron tayong gene, structural gene L, structural gene M, and structural gene N. Ngayon, sa figure 6.19, pinapakita kung ano yung effect pag maraming receptor. Dito, dalawang receptor natin. Dito, tatlo pa. Dito naman sa 6.20, pinapakita na in turning on and off yung gene ng tao, pwedeng maraming integrator. Yung, maging involved. So, paano yung nito? For this figure, sa 6.19, pwedeng, pag na-sense here, tapos na-open si integrator site C, yung activator RNA niya, pwedeng mag-open nung gene na L at yung gene na N. Ganun lang yung ibig sabihin niyan. Pwedeng, ngayon, another one is that yung gene na L, pwede din siyang i-open ng sensor Y kasi dalawa yung receptor ni L. So, sensor Y, ang integrator niya is si B. So, yung pwedeng mag-open kay L ay si B at si C. Ganun niya, yung pinapakita niya dyan. So, dalawang sensor, pwedeng mag-open ng isang gene kasi yung receptor site ng gene na yon ay dalawa. Ganon. Dito naman, sa 6.20 na part natin, ang marami is yung integrator. So, technically dito, kahit isa lang yung sensor, like si sensor Z lang, yung ma-open, pwede niyang i-open na gene sabay-sabay si letter D, si gene D, gene B, at A. So dito, kahit isang sensor lang, maraming integrator, so pwedeng sabay-sabay to na ma-open.
Dito, ang pinagkaiba naman, pwedeng dito sa gene na 'to, dalawa yung mag-open sa kanya. Parang pwedeng dalawa yung switch, here. Dito naman, one switch, maraming ang open. Gano'n yung ano niyan. Dito, two switch, pero iisa lang yung i-o-open niya. Parang gano'n yung nandiyan sa figure na yan. Hopefully, it makes sense, gano'n. Then, this one is a specific example nung model na ino-observe natin. Meron tayong hormones here as our signals dito. Then, tignan natin yung fate ng hormone na 'to. Yung dito is si steroid hormone. So, dito siya yung signal. And tapos, pupunta siya dun sa parang sensor here. Dito siya sa receptor protein na 'to. Receptor yung pangalan, pero nag-a-act siya as sensor integrator. If I'm not mistaken. Teka, to check ko. Then dito sa hormone receptor complex here, ang mangyayari kasi dyan, si hormone magbabind yan dito sa receptor. Pag nag-bind yan dito sa receptor protein, protein to hindi, iba yung receptor dito sa model natin. Okay, isulat ko yung para implication ng model parts dun sa figure na yan. Teka, sina-check ko lang. Bale, ang mangyayari kasi dyan, ganito yung nito. Yung David model, Davidson-Britten model. Teka, magsulat. Ayun. Ganito yung niyan, yung sa steroid hormone natin. So, yung hormone, yung steroid hormone, siya yung signal. And then, yung receptor, ito, siya yung sensor. Then, pag kumabit yung hormone dun sa receptor, mag-change ng shape siya. Mag-change siya ng shape such that magiging activator yun, yung parang, niya, pag nagkaroon siya ng complex. Then, meron kasi tong parang tinatawag na HRE. Yung HRE, magre-react dyan yung hormone receptor complex. This one, magre-react siya dun sa HRE. Ito yung part ng non-histone chromosomal protein yan. Tapos, ang mangyayari is, pag nag-react sila nung neto, parang ma-expose yung ating DNA. Lalabas yung DNA. Tapos, pagkalabas ng DNA dyan, pwede nang pumasok si RNA polymerase para mag-transcribe siya dun sa ating protein. Bale, yung fate ng steroid hormones, again, ulitin ko ha. Una, as hormone signal, magbabind siya dun sa ating receptors, specifically yung cytoplasmic receptor na tinatawag. Then, pag nag-bind siya dyan, magfo-form siya ng complex, HR complex. And then, tong HR complex na to, ay mag-a-act dyan ang isang enzyme, this one. Pag nag-act dyan yung enzyme, magbabago siya ng shape. So, parang ma-activate siya dun sa pagbabago ng shape na yun. Then, pag na-activate siya, ay aano siya dun sa HRE, yung sa receptor site. Then, dun sa receptor site, parang ma-unwrap yung DNA, this one. Tandaan nyo yun, yung sa figure natin nung sa gene or sa DNA na from the color blue na DNA, nag-coil-coil siya, tapos magko-coil siya sa histone, tapos pag pinagsama-sama yung histone, magiging chromosome siya. Ganon. So, parang dito, in-unwrap nila yung
laman ng chromosome para ma-expose yung DNA. And then si RNA ay dun start na ng transcription. Doon na magpro-proceed yung paggawa ng protein pag na-unmask na yung gene. So from the steroid hormone, magkakaroon ng unmasking ng gene para ma-code yung in-express na trait ng steroid hormone. Ganon yung concept ng nandito, dun sa figure 6.21. So basically, example lang to ng Davidson-Britten model sa loob ng katawan natin. Si Davidson-Britten model kasi, itong mga to, yan, ay more on conceptual model. So yung application, ang example niyan is this one. Ganon. Then, actually, yun na yung end ng ating gene regulation na tinatawag. So, for our next meeting, prepare kayo ng quiz. Dapat gets ninyo yung pinagkaiba na prokaryotes na gene regulation versus yung sa ating eukaryotes. So sa prokaryotes, again, nandyan yung mga operon natin, one block ng DNA, yung on-off. In-explain ko to dun sa previous na video na meron tayo. Then, again, kung hindi nyo masyadong gets yung kasi technical siya, you can always consult with me. I would be very happy na i-discuss sa inyo uli yung mga details na dinidiscuss ko ngayon dito sa lecture. So, after nito, punta tayo sa developmental genetics. Ilalatsa ko na ha, kasi 18 minutes pa lang naman to. Technically, 2 hours yung lecture talaga dapat natin per week. So, ang developmental genetics, disclaimer ko sa inyo, very application nung sinasabi natin na gene regulation. Kung kailan nag-on off yung genes sa isang tao, may effect yung development niya. Like at certain development, parang yung introductory ko sa inyo noon, certain part ng development sa bata, may mga genes na nag-on, nag-off. Pag teenager ka na, may mga genes na nag-on, may nag-off. So, i-open ko lang yung slides. I think na i-send ko na rin naman to sa Google Classroom natin. Teka lang na, nahanap ko pa siya. So, ayan. Share screen ko lang. Parang, saglit lang. So, siguro mga 30 minutes hanggang saan kayo madidiscuss ko dito. Tapusin ko hanggang 2 yung discussions. Ayaw mag-open eh. Basta ha, prepare for a quiz. So, panoorin nyo dapat tong video. Then, mag-quiz ulit tayo pag natapos ko na tong developmental genetics na part. Pero, right now, i-discuss ko muna yung background or overview ng topic. So, tapos na tayo sa gene expression to gene regulation. Nasa developmental genetics na tayo, which is, again, sabi ko sa inyo, application no ating on-off na ginagawa ng genes natin. Teka lang try ko pumasok sa isang. So, anong meron sa ating developmental genetics? Last time, about on-off lang, teka na.
Try ko kasi ayusin yung ano ko. Yan. Okay din siya. So, connect kasi ako doon sa isa ko pang account. Kasi hindi ko maayos yung power. Ayan. Ay, nawala. Wala yung share screen. Hirap talaga kapag ano, asynchronous. Anyway. Yan. So, ano meron sa developmental genetics? So, pag-aaralan natin yung development ng organisms and paano nag-act yung genes doon. So, sa development, technically, nagsisimula yan sa isang fertilizer cell. Then, from a very small cell, nagiging isang complex organism, nagiging tao. Ito na naman ako sa drawing ko na hindi ko maintindihan. So, paano kaya nangyayari yun? From one very, very small cell, nagiging trillions cells forming yung skin natin, yung brain, yung blood, and many others. So, paano daw siya nanggagaling? Like, paano daw nagiging different yung mga cells natin like nerve cell, muscle cell, skin cell, kung nanggagaling lang siya sa isang cell with the same DNA. So, ang sagot actually is yung nasa ating gene expression, like different genes na activate yan into different cells at different times because nga yung sa ating gene regulation na tinatawag. So, step by step, puntahan natin kung paano yung effect ng gene regulation sa ating paglaki. So, nagsisimula tayo sa single cell. So, fertilized egg cell ang start ng development. Ang tawag dun sa fertilized egg cell na yun is yung zygote. Zygote is kapag sumakses si sperm na i-fertilize si egg, like nabuo yon, zygote siya. Tapos, etong zygote na to, yung single cell na yan, magdi-divide yan many times through mitosis. Pag nag-divide siya o mitosis, mag-specialize yan. Like, dadami yung cells na yan. Tapos, pag dumami yan, magkakaroon siya ng parang specialization na tinatawag. Ang hirap pag, magsulat sa, yan, mag-i-specialize siya. And then, pag nag-specialize siya, magkakaroon ng function yan, like nerve cells, muscle cells. Tapos, pag pinagsama actually natin yung mga yan, ay mabubuo natin yung ating organism. Ganon. So, yun yung parang overview ng development. Ngayon, yung DNA technology at yung genetics, it paved the way talaga para determine ng mga scientists natin kung paano ba talaga ito nangyayari. Kaya nag-start tayo dyan on that slide. And then, they use yung tinatawag nating development model organisms, tsaka mutations actually, para maintindihan yung pathways kung paano ba nag-i-specialize, differentiate yung ating cells. So, ito, yung model organism here is yung fruit fly natin. So, ginagamit yan ng ating mga scientists to understand actually yung nangyayari sa development. Then, another organism, yung nematode. So, bakit siya yung ginagamit ng mga model organism? Or na-explain ko na kagaya ng garden peas, like short life cycle,
madali lang sila i-read sa laboratories, tsaka simple lang yung genetics nila. And technically, yung genes ng mga to, merong malapit lang din sa genes ng humans, kaya nagamit ng model organisms. So, ibang model organisms, mouse, sa plants ay yung ating Volcres, yung Arabidopsis, and then pag fishes daw pinag-aaralan, usually zebra fish yung ginagamit. So, pag nag-study yung scientist natin ng mga organ formation, gene expression, and disease development, ito yung mga ginagamit usually for plants, mammals, and fishes. So, ano bang meron? Na-explain ko na kanina yung sa development talaga. Cell division muna, then magdi-differentiate yung cell ngayon, then morphogenesis, it talks about yung sa ating pagbuo ng organism. So, 3 phases ha. Ang development, ninyo matandaan, 3 yung phases niyan. Sabi ko sa inyo, nagsisimula tayo sa isang single cell na zygote. Dati, kakapiranggot ka pa lang, ganyan ka pa lang noon. Tapos, nag-mitosis, mitosis, nagse-cell divide ng napakadaming cell divide until yung different cell na yan ay mabubuo siya bilang mata mo, magiging ilong mo, ganon. Magiging nerve cell mo, ganon. So, this part is yung tinatawag natin na cell differentiation, nag-i-specialize siya. Yung eto, yung division na part is yan. Then, sabi ko nga, pag pinagsama-sama na yung mga na-differentiate na cell, morphogenesis na yung, yon. Yun yung paggawa ng isang full organism. So, yan yung example from this very, very small fertilized egg, magiging tadpole siya. As zygote, matatransform into organism, again, 3 process through division, differentiation. Pag nasa face-to-face tayo, magbo-board ako para isulat to. Kaso hindi eh. Tapos, morphogenesis na tinatawag. And then, ito yon yung sinasabi ko kanina. Parang binigyan lang ng technical na description. So, yung zygote natin, mag-give rise yan sa large number of cells. Sabi ko nga, trillion cells ang bumubuo ng isang organism. And yung trillion cells na yon, pag sinabi natin cell differentiation, ang keyword natin ay nag-specialize na siya in structure and function. So, meron na siyang role. Kanina, nag-divide lang tayo ng napakaraming cell. Ngayon, yung cell na yun magiging, sabi ko nga, pwedeng part ng mata mo, pwedeng part ng skin mo, part ng bunganga mo, and such. And then, yung specialized na cells na yun, kapag binuob na natin siya, po na nagkakaroon na ng shape yung isang organism. Ang keyword ha sa morphogenesis, huwag mong kakalimutan. Pag narinig yung shape, binubuo na yung shape ng isang organism, morphogenesis na yung tinatawag noon. So again, ang development, parang ang nangyayari dyan is we make more cells, then we make these cells different or specialized, then we organize them into a body. Ganon yung ating process ng development. 3 siya. Then, disclaimer, itong 3 to, nangyayari sila, nag-overlap sila in time. Nangyayari sabay-sabay yun. Hindi ibig sabihin mauuna yung like una muna na magsa-cell divide, ganon, hindi. Pwedeng dun sa isang part ng katawan mo, nagsa-cell divide, pwedeng sa isang part, nagdi-differentiate na siya, pwedeng dun sa isang part na bubuo na yung buong paa mo, ganon. Like, ganon, yung process ng development. Nag-overlap sila ha. Tandaan nyo yun, sabay-sabay silang nangyayari. Like, all throughout. So, mula ng baby ka habang lumalaki ka, ganon.
So, yon. And then, we have here sa slide na to yung overview ng development when it comes to animal and plant. So, may pinagkaiba sila. Iba yung nangyayaring development on Earth. So, punta muna tayo sa sa animal. So, sa animals, meron tayong special stages, tinatawag na blastula at gastrula. Mapapansin ninyo, halos pareho lang sila dun sa ating division stage. So, nagsisimula sa zygote, tapos yung cells ay magpapadami. Pero pagdating na dun sa differentiation stage, na may pinagkaiba sila. So, si animals daw, ang unang nabubuo ay yung blastula. Pag yung embryo yung embryo, yung fertilized egg, kapag after many division, nagiging blastula yan. Teka, tirain ko lang. Nagiging blastula siya. And then, yung blastula, lang to, para siyang ball of cells na may hollow center. Then, after ng blastula natin is nagiging gastrula siya. Nagkakaroon ng cross-section here, nagre-rearrange actually yung cells mula dito, nagre-rearrange siya. They start moving and rearranging. And then, itong early structure na to is kino-consider as primitive gut. Tapos, itong primitive gut, siya yung eventually nagli-lead sa formation ng isang full adult organism, kagaya ng starfish na nandito. So, again, tandaan nyo, animal development, blastula, gastrula, yung pinagdadaanan nila. Sa plants, meron tayong tinatawag na meristem. Meristem. Yung meristem, ito ay region sa halaman kung saan laging nagde-divide yung cells. Sa region where cells keep dividing. Tapos si plant, sa development niya, may two important na meristems. We have our shoot apical meristem. Ito eventually, pag nag-divide yung cell here, eventually magiging stem and leaf. Yan. And then yung root apical meristem here, pag nag-divide yung cell here, yung mag-differentiate yung mabubuo dyan are yung roots ng plants natin. So, for this slide, ang ninyong matutunan ay yung pinagkaiba no development ng animal at ng plants natin. So, again, dito sa ating animal, blastula and gastrula, sa ating plants, we have our meristems, yung shoot, at saka root meristems. Then, punta tayo here, this connects dun sa ating gene regulation na dito, parang in-explain how can cells with the same DNA become different types of cells. Parang napahapyawan ko na to sa inyo kanina, di ba? Sabi ko nga sa inyo, napakaliit nyo lang na cell dati, ganyan lang kayo. Pero, like kaya, because actually of your DNA na nandyan, as the cells keep dividing, pwede siyang maging brain cell, pwede siyang maging muscle cell, ganon. So, parang ang nangyayari is yung ating gene regulation. Different genes ay nata-turned on. So, ang concept na to, ibig sabihin, on this slide, in-explain na hindi porket yung brain, yung nose mo, at yung mouth mo ay magkakaibang itsura, hindi ibig sabihin magkakaiba na yan ng DNA. So, same DNA yung pinanggagalingan yan. Ngayon, kahit na same DNA yan, because of differences in gene expression, because of gene regulation, yung on-off na part ng DNA, kaya nang mag-iba-iba. Like, pwedeng maging brain, pwedeng maging nose, pwedeng maging mouth. Ganun yung pinapakita dito.
ganyan yung sinasabi dito sa slide na to. Again, ulitin ko, hindi ibig sabihin na yung brain mo, yung nose mo, yung kamay mo, at yung mouth mo ay magkakaiba ng itsura. Hindi ibig sabihin nun ay iba na yung DNA component nila. Same lang sila ng DNA na pinanggalingan. Ha? Ngayon, nagbabago lang sila because now on and off. Nagbabago lang yung itsura because now on and off yung DNA. Tapos nako-control kung ano ba yung na-express na trait. So, ang differences ay nasa gene expression, not from the differences in the DNA itself. So, for this is connected here dun sa tinatawag natin na genomic equivalence. Sabi dito sa genomic equivalence, almost all cells daw in an organism contains the same gene. So, yung trillion of cells mo na yan, same DNA lang yung meron. Same gene. So, yung skin cell natin and yung nerve cell natin, they both contain the same genome. So, sinasabi ko sa inyo, ang difference lang ay kung anong genes ba yung na-on and off during dun sa kanilang development para mabuo yung specific na cells na yon. So, parang isipin nyo yung genome, para siyang large instruction manual. Tapos, every cell, same yung genome, same manual. Pero different cells, iba yung chapters na binabasa nila dun sa instruction manual, depende sa trabaho nila. So, si muscle cell, babasahin niya yung instruction for building muscle protein. Si nerve cell, babasahin niya yung instruction for sending like nerve signals, electric signals sa katawan. Ganon. So, parang magka-connect si genomic equivalence dito sa slide na dun sa pagka-on and off nung ating genes, like same, all cells, same yung kanilang DNA ng gene, but gene expression yung nag-help through gene regulation para yung DNA natin ay ma-differentiate into different cells like nerve cell, kung inuulit-ulit ko, muscles, gano'n. I hope makuha ninyo pag pinanood nyo na itong video na to. Then, discuss ko to, yung totipotency. Connected din to dun sa genomic equivalence na lahat ng cells ng katawan natin is ay may same na DNA. Bakit talaga ng sulat pag gano'n? So, parang isang experiment sa halaman na patunay yung genomic equivalence is because of their totipotency. So, sa totipotency, yung mga scientists natin, yung question nila is, if lahat daw ng cells nagko-contain ng same DNA, pwede daw ba na isang specialized cells from this single specialized cell, pwede pa rin ba tayong magka-create ng isang whole organism? Parang ganun yung question nila nung na-discover nila tong concept ng totipotency in plants natin. So, what happened? Ito yung example ng totipotency na experiment natin. So, merong isang adult na carrots here. Yung scientists natin, nag-cut sila ng parang maliit na cell here, like maliit na section dun sa carrots. Isipin mo yung pag nasusugat ka, like may nai-scrape na skin cell sa'yo. Ganon. So yung cell na yun, parang ganon. Kumuha sila ng maliit from an adult carrot. Kumuha sila ng maliit na cell. Tapos, yung maliliit na ano na to, nilagay nila sa isang nutrient medium. Yung nutrient medium na to, nandito yung mga kailangan ng cell, like mga hormones, ganyan, na makakatulong actually sa kanyang paglaki, sa tapos may sabi dito, ini-steer daw nila yan para hiwa-hiwalay yung malalaking cell
to the single cells. Then yung single cells na to, yung mga yan, ay nilagay uli nila sa parang pinag-divide nila ng pinag-divide until magkaroon ng embryonic plant. So, yung single na yan, yung maliliit na ano na to, yung single cells na yan, nag-divide until magkaroon ng embryonic plant. Then, itong embryonic plant na to, nilagay nila uli yan sa may agar. Tapos yung agar na yan, parang siyang gel, na again, may nutrients dito. Merong mga hormones and like nutrients na kailangan ng cell para mabuhay siya. And nagkaroon na such that naging maliit na plant siya. Ganun yung naging like kwento niya. So, from a very small cell here, sa isang adult na carrot, kumuha sila ng maliit na ano lang, naging carrot uli siya na malaki. Like, ganun yung nandito na ano, na example. So, parang ang nangyari dyan is even if small cell lang yun na galing sa isang adult na carrot, yung whole genetic instruction para makakreate ng isang full organism, nandun pa din sa maliit na cell na yon. So, kahit sa napakaliit na cell, pwede pa rin niyang maging adult na halaman through totipotency na tinatawag. So, ano ba yung totipotency? Pag yung totipotent yung cell natin, yung organism, yung cell capable siya to generating a complete new organism, parang yung kanina na pinakita ko sa inyo. And then, ang ano kasi dyan, yung magiging complete new organism na to ay technically clone nung ating kinuhanan na cell. So, clone siya neto. Ganon yung concept nung totipotency natin. Tapos, yung clones na yan, I think na i-discuss ko na sa inyo siya last sem. Like, sa agri, pag yung plants natin may desirable traits sa plant breeding, gusto natin usually maklone yon yung desirable traits na yon through asexual, ganyan, asexual propagation para makuha natin yung trait nila na high yield, disease resistant, or better fruit quality. Actually, yung totipotency na concept, ginagamit to sa tissue culture. Like, kumukuha actually sa tissue culture na part ng meristem. Dito kasi is where yung actively dividing yung ating cells. So, pag actively dividing siya, pwede siyang mag-differentiate. Ganyan. Kagaya dito, magiging embryonic. So, sa sa tissue culture ng saging, ang kinukuhanan namin is yung sa sucker niya, yung maliit na halaman. Doon sa sucker niya, meron part na form here dito. Ayan. Tatry ko maghanap ng pictures para makita niyo. Like, yung malaking sucker na yan, like, napakaliit lang yung kukunin namin na part. And then from that napakaliit na part, ikakat namin siya ng ikakat. Siguro mga 3 times namin ikakat to 4 times. Then after a while, magde-develop siya ng leaf niya and roots. Basta, yung pinaglalagyan namin ay parang may nutrient medium. Meron solution here na nandun yung may ingredients yon na laman para makapagpabuhay nung cell. Para maging isang buong halaman yung cell na yun, kailangan merong ilalagay kang something. Pero ko na yun na-discuss ko yun sa klase last sem, yung MS medium. Parang hindi ko nagkaroon ng overview sa tissue culture. So, pero yun, yung totipotency, actually, it support yung ating genomic equivalence na kahit yung isang napakaliit na cell, ibig sabihin no, nandito lahat yung DNA na kailangan
para makabuo ng full organism. Yun yung concept no potency natin. And then, I think i-discuss ko face-to-face yung yung next. Yung sa nuclear transplantation. Medyo mahirap kasi siyang i-discuss ng hindi ko nakikita kung naiintindihan nyo ba o hindi. Pero ang kwento naman nito is sa plants, di ba, nakita natin kanina na pwede yung napakaliit na cell because of totipotency ng plants, pwede siyang maging organism. Sa animals, hindi ganun kadali yung process. So, ang tanong naman ng scientist dyan is, pwede din ba sa like napakaliit na body cell na ito ay maka-create tayo ng isang buong hayop? Ang sagot is, hindi ganun kadali. Basically, kasi sa plants, mas madali eh. Kahit body cell lang, kuha ka lang ng meristematic cell, yung cell na may nag-actively divide, pwede na siyang mag-specialize. Kaso sa ating animals, hindi siya ganun. Meron tayong tinatawag na nuclear transplantation na process para makagawa ng isang full organism from an animal cell. So, anong nangyayari? Discuss ko yung step by step by the next meeting. Pero ang nangyayari kasi dito, may combination ng egg cell natin tsaka yung ating body cell. So, hindi lang basta-basta body cell kagaya sa plants yung process. So, yon. Discuss ko next meeting. Hala na, okay. Kaya ko kasi. Yun. May tanong kaya. Bale, Wala po, ma'am. sige, agahin ko na lang yung Tapos, I think pwede ko na mag-utilize yung ating laboratory time talaga per lecture. Ang hirap kasi ng asynchronous na ganito. Pero, yun. Thank you so much for, for listening. And see you on Wednesday. Yun lang. Ma'am, ulitin ko lang, may quiz po ba next meeting? Ma'am, may quiz po ba tayo next meeting?